Hindi mapakali si Laika nang makabalik siya sa office niya. Her friend didn't have to spell it out to her. Zildjian's girlfriend is Hope. Mahiyain at kimingang kumilos si Hope pero maganda ito. Kaya hindi na nakapagtatakang magkagusto si Zildjian dito pero alam nitong kaibigan niya si Hope. Tulad ba si Zildjian ng ama niya? Pero kusa niyang pinigil ang takbo ng utak niya. Wala silang relasyon ni Zildjian maliban sa pagiging sex partner nila. Hindi naman maaaring ituring na relasyon iyon. Tulad nga ng sinabi niya, wala silang label para maging isang ganap na couple. Kaya hindi siya maitutulad sa kanyang ina. Bandang 2:00 ay nagpaalam na siya kay Leia. Kailangan niyang dumalo sa 40th anniversary ng Victoria's upang matahimik ang buhay niya at huwag siyang laging guluhin ng ama. Pero paglabas niya ng exit ay nakasalubong niya si Xandro. Maluwang ang ngiti nito nang makita siya at walang babalang niyakap siya nito. Kaya pala para kung hinihila na pumunta ng maaga. Excited na saad ni Xandro matapos siyang pakawalan nito. Anong ginagawa mo dito? I want to see you, that's why. Dapat kanina pa ako dito kaso late nang natapos ang meeting ko kagabi. Alam mo naman, magkaiba ang oras ng Pinas at Canada. So, saan ang punta mo? Ipinaliwanag niya dito ang tungkol sa lakad niya. Then, dapat kitang samahan. Takot ko lang napilitin ka ng ama mo na magpakasal sa iba. I was wondering why he's so mean to you. Para kang hindi niya anak eh. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Since her mother died, yun na din ang ipinaramdam nito sa kanya. Never na siyang itrinato ng ama niya ng mabuti. At first, he became cold na parang kasalanan niyang namatay ang ina niya noon. And she too blamed herself back then dahil wala siyang nagawa para sa ina. But after she gets involved in drugs, her father hated her na hindi malang nito gustong pakinggan ang paliwanag niya. So, tara na. No, Xandro. It's a family matter at ayoko kitang madami sa problema ko. Besides, kaya ko naman ang sarili ko. Tanggin niya dito na kaagad naman itong nagprotesta, insisting what he believed he needed to do. Help me some other time. This is my personal issue. Walang nagawa si Xandro, kundi ang sumuko na lang. Kaya iniwan na lang niya ito saka nagtungo sa kadabing gusali. Dumaan siya sa security office para kunin ang damit na pinadeliver niya. Kaagad namang ibinigay sa kanya iyon, saka siya tuloy-tuloy na naglakad patungo sa lift. Pagpasok niya sa unit niya ay nagulat pa siya nang maabutan niya si Zildjian na nandoon. He was busy watching football game. Akala ko nasa pad ka. Takang tanong niya. Doon kasi ito madalas kapag wala ito sa opisina nito. Pero hindi man lang siya nito nalingon kaya't naglakad siya palapit dito para lang makita ang isang bote ng brandy na nasa harap nito. Bakit ka umiinom ng ang aga pa? Dahil wala ka man lang pakialam sa akin. Gulat na napatitig na lang si Laika dito. Galit pa rin ito samantalang kausap lang nito si Hope kanina. Sa inis ay tinalikuran na lang niya ito. Talagang tatalikuran mo ko? Sigaw ni Zildjian nang nasa may pinto na siya ng kwarto. Ganoon na ba ito kalasing? Para sumigaw na lang bigla. Mukhang konti lang naman ang bawas sa bote ng alak. Anong gusto mong sabihin ko? Na-girlfriend mo na pala si Hope? Pero hindi lumabas sa bibig niya ang salitang iyon. Hindi pa siya handang kumprontahin ito. Paano kung sabihin ito sa kanya ang totoo? Makakaya ba niya? Kaya natagpuan niya ang sariling naglalakad palapit dito saka siya naupo sa tabi ni Zildjian. Aktong iinom ito ng alak nang agawin niya ang baso dito at walang salitang tinungga ang laman ng baso. Teka, ang pait! Sira ang mukhang Anya. Kulang na lang masuka sa Laika. Beer at wine lang ang kaya niyang inumin. Nag-init ang buong mukha niya nang tuluyang bumabasa sa sistema niya ang alak. Bakit mo tinungga? Ang dami noon. Nag-aalalang saad nito, saka mabilis siyang binigyan ng tubig. Kasalanan mo kasi naiinis ako sa'yo. Angal niya dito saka ito iniwan doon. Parang bigla siyang lumutang sa dami ng alak na iniinom niya. Bakit mo tinungga iyon, Laika? Sermon niya sa sarili, sabay iling. She checked her watch at maaga pa naman. 7:00 pa naman ang event. Siguradong wala ng alak sa sistema niya maya-maya. Anong kinaiinis mo sa akin? May nagawa ba akong mali? Dinig niyang tanong ni Zildjian sa likod niya pero parang loading ata ang utak niya dahil hindi niya maproseso kung anong sinasabi nito. Kaya hindi na lang niya pinansin iyon. Inalapag niya sa couch ang box ng dress na isusuot niya. Para saan yan?
Noon siya humarap dito. Nakatuon ang atensyon nito sa box ng dress niya. Sabi ko may lakad ako, di ba? Anyang napaupo sa gilid ng kama. Shit, nahilo ata ako. Reklamo niya sabay sa punong ulo. Huwag ka nang umalis. Dito na lang tayo, sa bahay. Kung ayaw mo na kumain tayo sa labas, nag-prepare ako ng dinner sa second floor. May lambing ang bawat salita nito sa kanaupo sa tabi niya. Kailangan kong... Shh. Sansala ni Zildjian sa sasabihin niya, pressing his index finger on her lips. Hindi ka aalis dahil sinabi ko, you're drunk. Pero kung isasama mo ako, papayagan kitang pumunta kung saan man ang event na yan. Hindi ka pwede mag-drive ng lasing. Hindi ako lasing. Maliligo lang ako. Mawawala na ito at saka, bakit ang init sa katawan ng alak na yun? Aktong tatayo siya nang pigilan siya ni Zildjian at dahil hilo siya, pabagsak siyang napahiga sa kama. The alcohol made her body helpless. Mukhang nalasing nga kaagad siya. Dito ka lang. Let me help you. Calm your body, babe. Zildjian gave her a sexy seductive smile. Natagpuan niya ang sariling napapangiti na lang dito. Huwag mo nang kilalanin yung lalaking pakakasalan mo because I won't let you take another step out of this building. Not without my permission. Masyado kang possessive, Mr. Melendez. Turan niya habang nakatitig sa mga mata nito. Sabi ko naiinis ako sa'yo. Ako din naiinis sa'yo. I even want to hate you, Laika. Pero kung ganito akong kalapit sa'yo, ang gusto ko lang gawin ay paligayahin ka hanggang sa isigaw mo ang pangalan ko. I always want to hear you call my name. Then make me. Sagot niya, sabay hila ng kwelyo ng polo nito. At nang tuluyang maglapat ang mga labi nila, nakalimutan na ni Laika ang dahilan ng half day niya. Zildjian, pahinga na muna tayo, please. Pagod na ako. Samo nito sa mapungay nitong mga mata. Okay, pero kumain na muna tayo. Baka ang lamig na ng pagkain natin sa itaas. Ay niya dito sa kakinintala ng halik ang noon ng dalaga. Aktong magsasalita si Laika nang buhatin niya ito upang makaupo, then cover her body with a white robe. Sa kanya ito binuhat sa itaas kaya napakapit na lang ito sa batok niya. Dinala niya ito sa tub sa kabinuksan ng warm water upang makapag-relax ang katawan ni Laika. Thanks. Thank me when we were done. Tukso niya dito sabay kindat. Iinitin ko lang yung foods then I'll be back to join you here. Paalam niya dito na ikinatango naman ito. Saka ipinikit ang mga mata. Mabilis niyang inayos ang pagkain sa Tupperware saka isinalang sa microwave. Ibinalik niya sa ref ang wine para lumabig. Saka siya bumalik sa banyo. Laika was still relaxing in the tub habang panatag ang paghinga nito. Bagya pa itong nagmulat sa kanapangisin ng saluhan niya ito doon. Maligamgam pa rin ang tubig kaya't nakakawala ng pagod. Sapat ang laki ng tub para sa kanilang dalawa, kahit magkatabi sila. Humarap sa kanya si Laika saka ito pumatong sa ibabaw niya. What time is it? Gigil na tanong ni Leandro kay Nicole, kahit may suot din siyang mamahaling relos. Kanina pa dumating ang mga panauhin sa Victoria's Hall pero wala pa ni Anino ni Laika. Call that stupid brat now. It's almost past 9 p.m. Damn it! Pigil ang galit sa boses ni Leandro na nakatingin kay Nika na kaagad namang sumunod. Ilang ulit na tayong tumatawag sa kanya pero naka-off ang phone niya. Mahinang saad ni Nicole sa namumula na ring mukha. 2 ulit na lumapit sa kanilang abogado ng Victoria's na sa kamalas-malasan ay masyadong loyal sa dati nitong amo. Is Laika not here yet? Leandro? Kunot nung tanong ni Attorney Felix Bercasio, ang 55 anyos na abogado ng namatay na niyang asawa. Naasar na siya sa kakulitan nito dahil kahit may kaputlaan ang kulay nito, hindi may tatangging malakas at maotoridad itong lalaki. And he hate him for calling him by name kahit siya ang tumatayong CEO ng Victoria's Empire sa nakalipas na 10 taon. Attorney, alam mo naman lagi nagagagala sa Laika. She's such a free-spirited woman. We can stop her even if we want to. Pinalambing pa ni Nicole ang tinig sa kanapahawak sa braso niya. Alam nitong galit at piko na siya at si Nicole lang ang nakakaalam kung paano siya kakalmahin. Ito kasing si Leandro, masyadong na-spoiled ang anak niya. Saan ba nagmahal ang batang yun?
Naiiling na usal ni Felix pero sa kung anong dahilan ay parang hindi siya nakukumbinsi. Kaya sa tingin niya dapat niyang makausap si Laika. Nasa tamang gulang na ito para mamahala sa kumpanya. Besides, may kailangan siyang ibigay dito na ibinilin sa kanya ng ina nito. Kailangan kong bumalik sa Canada dahil marami akong inaasikaso doon. Kaya gusto kong makausap si Laika. Why don't just give me her contact info? Felix, let me talk to my daughter. Gusto ko muna siya mag-asawa. The anniversary was supposed to be the announcement of proposal na lalaking sa tingin namin nararapat para sa kanya. But as you see, kumampas ang kamay ni Leandro sabay iling. Hindi man lang niya pinapansin ang mga tawag ko. She must be having fun with her friends. Talaga ba? Well, who's the lucky one? Sana nga maswerte ang binatang iyon. Laika was so hard to deal with. But don't worry, we'll let her meet you. Pag-a-assure ni Nicole. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya sa kainiwan ng mga ito. Lumapit naman kay Felix ang assistant nito sa kamahina nagsalita. Hanapin mo si Laika para sa akin, Jules. Masyado nang nakakapaghinala si Leandro at ang babae niya. How could Aurelia choose that man over me? May lungkot na gumuhit sa muka ni Felix. And I don't have much time. Gusto sana niyang idagdag. Yes, sir. Mahina pero may diing sagot ni Jules sa kanya. Umalis na tayo, sir, kung wala si Ma'am Laika dito. May pag-aalalang saad nito. Isang maras na paghinga ang ginawa ni Felix saka ito tumango. Ilang sandali pa inasa kotse na ang mga ito nang magsimulang sunod-sunod na pag-ubo ni Felix. Kaagad namang inabutan ni Jules ng tissue ang amo. Jules, nangako kang gagawin mo lahat para sa akin, di ba? Mahinang tanong ni Felix sa nag-aalalang binata. Jules was strikingly handsome at 29. Hindi ito kasing yaman ni Laika pero nakikita ni Felix kung gaano kabuting tao si Jules at matapat ito sa kanya. Kahit ano, sir. Malaki ang utang na loob ko sa iyo kaya kahit buhay ko itataya ko para sa inyo. Seryosong saad nito. Hindi mo kailangan gawin iyan but in case anything happened to me, protect Laika for me. Hindi ko nagawa iyon dahil sa mahinang katawan ko. I know there's something wrong with her, but this body keeps failing me for years. At sa tingin ko panahon na para alamin ko ang nangyayari kay Laika. Mahalaga sa akin ang batang iyon. Naiintindihan ko, sir, pero paano ang organization? Tanong nito. The past years, si Jules ang namamahala ng organization na sinimulan nila ni Aurelia noong bago ito nagpa siyang umalis at magpakasal na lang sa ibang lalaki. At some point, ay kasalanan din naman niya dahil wala siyang lakas ng loob noon para ipagtapat ang damdamin niya kay Aurelia dahil sa estado ng buhay nila. Kaya ginusto niyang may mapatunayan bago ito ligawan. Pero may nakilala si Aurelia bago pa niya nagawang magtapat dito. She was so in love back then. At labis siyang nasaktan kaya pinili niyang lumayo na lang muna. Pero hindi niya alam kung ano nangyari dahil nalaman na lang niyang ibang lalaki ang pinili nitong pakasalan. Laika needs to accept her fate. May tiwala ako sa iyo na magagabayan mo siya. If you make her fall for you, mas gugustuhin kung ikaw magiging asawa niya. Binata ka naman, di ba? Oo, pero... Anong pero? Maganda si Laika dahil kamukha siya ni Aurelia. Pagbalik ko ng Canada sa linggo, maiwan ka dito para maghanap. Call me as soon as you find her. Ani Felix saka iniabot nito ang larawan ni Laika sa binata. The picture was taken 2 years ago nang nasa Paris si Laika. Paliwanag niya kay Jules. Pero ang ipinagtaka niya na hindi natagpuan ng private investigator niya ang kinaroroonan ni Laika. Ito si Laika, sir? Takang tanong nito. Bakit? Kunot noong tanong niya but Jules just smiled at the picture. Kilala mo siya? Not personally but I knew someone na kilala siya. Tila nabuhay ang bawat himaymay ng nangihinang katawan ni Felix sa sandaling iyon. Excitement filled his heart. Good morning, babe. Nagising si Laika sa pinong halik sa labi niya at pagbulat niya ay ang nakangiting sa Zildjian ang namungara ng kanyang mata. Let's have breakfast. Anong oras na? Natauhang tanong niya na ikinabalikwas niya ng bangon upang muli ring mapahiga dala ng sakit ng katawan niya. Sunday ngayon is Sleeping Beauty. It's almost 9 a.m. kaya ginising na kita. Konti lang nakain mo kagabi.
Nag-aalalang saan nito pero may kakaibang kislap ang mata ni Zildjian. Kasunod ay ang pagkalam na sikmura niya. Gutom ka na nga. Nakangisipan saan nito. Saka siya inalalayan upang makabangon. She was surprised. She was wearing his t-shirt and underwear. Binihisan na kita kasi baka mawala naman sa katinuan ng alaga ko. Masyado ka kasing hot, babe. Nito na tila nahulaan ang iniisip niya, sabay kindat kaya kinilig naman siya sa papuri nito. Aktong muli siyang babangon nang buhatin siya ni Zildjian. Kaya ko namang maglakad. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha niya. Huwag ka nang malikot. Pinagod kita kagabi kaya you deserve to be treated well, my queen. Bakas ang pilyong ngiti nito kaya napayapos na lang siya sa batok na Zildjian. But calling her his queen was making her heart melt. Kaya napakagatlabi na lang siya kasabay ng init na tila humahaplos sa puso niya. Nasurpresa pa siya nang makita ang masarap na nilagang baka na nakasalang sa maliit na electric stove upang manatiling mainit iyon. Wait lang. Saan nito saka inilagay ang gulay sa kumukulong nilaga? Saka muling tinakpan iyon. 3 minutes later, he took the lid off. Again, saka nilagyan ng kanin ang plato niya. Ito din ang naglagay ng nilaga sa bowl niya. Thank you. You're welcome, babe. Gusto mo bang subuan pa kita? Malambing na alok nito. Kaya ko na. Hindi na ako bata, no? Tuloy ang nagising ang diwa niya paghigop niya ng sabaw. Zildjian was a good cook at talagang masarap din itong magluto. Pero dahil nag-e-enjoy siya kapag nakikita niyang magana itong kumain ng mga inihahanda niya dito kaya gustong-gusto niyang siya nagluluto para kay Zildjian kapag may pagkakataon. And she made sure she had that time, maliban na lang kung pinuyat at pinagod siya nito. Zildjian would make her breakfast. Matapos kumain ay magkatulong silang niligpit ang pinagkainan kahit ayaw nito siyang patulungin. Pero dahil maganda na ang pakiramdam niya, hindi na ito makatanggi. Kaya siya na naghugas. But Zildjian remained her side para guluhin ang ginagawa niya. Bakit ang seksi mo lalo kapag suot mo ang damit ko? Parang ang sarap mo. Walang prenong saad nito sabay halik sa labi niya. Lasang nilaga. Napapikit pa siya nang lalong palalimin nito ang halik na ipinagkakaloob sa kanya. Pero bago pa siya matangay sa sensasyon sa ginagawa nito, kusa na itong tumigil. Then, a frustrated mood escaped his throat. Ituloy natin ito mamaya pagbalik ko. May kailangan lang akong i-meet. But it's Sunday. Ayaw mo ng meetings kapag weekends, diba? Takang tanong niya dito. Well, it's something. Kusa nitong binitin ang sasabihin sa kaalanganing ngumiti. May kailangan lang ako isikasuhin. I'll be back before dinner, okay? Nito sabay halik sa noon niya, kaya napatango na lang siya. Ang kaligayahang naramdaman niya ay tila nilipad na lang at muling nabuhay ang pag-aalala sa pagkatao niya. Kahit nakaakbay si Zildjian sa kanya papasok sa silid nila. Magpahinga ka na lang muna. You need more energy for later. Muling baling nito sa kanya habang nagbibihis sa kapilyong ngumiti na ikinainit ng mukha ni Laika. Saan ka ba pupunta? Sa wakas ay nagawa niyang isatinig iyon. Umaasa siyang sasabihin nito para hindi siya mag-isip pa pero naging seryoso ang mukha nito saka biglang tumalikod para kunin ang kung ano sa drawer. I need to meet someone. Sagot nito matapos isara ang drawer kaya sa salamin na ito nakaharap habang inaayos ang kwelyo ng polo nito. Ngumiti ito na ikinasimangot niya. Naglagay pa ito ng perfume na bihira nitong gamitin. Masyado bang importante ang gamit mo? Mahina pero inisnausal niya. Did you say something, babe? Wala. Sabi ko baka mabasag na yan salamin. She scoffed, sabay irap dito. Sa mukha kong to? Nakakalokong saan nito kaya napatingin ulit siya dito. Hinihimas nito ang baba nito na parang may nakakatuwang bagay itong nakikita sa mukha nito. Saka siya binalingan at bigla na lang sumeryoso ang mukha ni Zildjian saka nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Kaya't napatingala siya dito nang huminto ito sa harap niya. Then slowly, he bent toward her and kissed her lips. Biglang sumikdo ang puso niya dahil sa ginawa ni Zildjian. Napakaseryoso ng mukha nito. Yet, his eyes was smiling at her. Bakit ba? Natatarantang tanong niya dito. Babalik ka agad ako kaya huwag ka na sumimangot dyan. Ako? I'm not.
Depensa niya. Okay. Sagot nitong halata namang hindi kumbinsido. Magpahinga ka na lang muna. Pagising mo na sa tabi mo na ulit ako. Napalunok na lang si Laika nang umiti si Zuljan sa kanya sa kamuling hinalikan ang labi niya bago ito tuluyang umalis. Bakit ang weird niya? Hindi mapigilang tanong ni Laika sa kawalan. Nalilito siya dahil ang seryoso na mukha nito. Yet, those smiling eyes was melting her heart na parang gusto niyang umasa sa nakikita ng mga mata niya. Teka, ano bang nakikita ko? Sarkastikong ngumiti siya sabay iling. I'm seeing things. Tanggi niya sa kapadabog na napahiga sa kama. Subalit ilang sandali na siyang nakahiga. Naglalaro pa rin sa utak niya ang ngiting iyon ni Zuljan. Makahulog ang ngiting humahaplo sa puso niya. Dahil gustong umukil-kil sa utak niyang mahal siya ni Zuljan. No. Napabalikwas siya ng bangon. Love? Kalukuhan lang iyon. Hindi si Zuljan ang tipo ng taong naniniwala sa pagmamahal at ako. I don't believe in love either. Giit niya sa sarili. Saka nagpa siyang magtungo sa banyo upang maligo. Hindi na rin naman na siya makakatulog dahil tanghali na. Kalahating oras din siyang nagbabad sa tub bago nagpa siyang umahon doon. Ibinalot lang niya ang sarili ng tuwalya saka bumaba upang makapagbihis. Pagpasok sa silid niya ay sakalang niya napansin ang box ng damit niyang nandoon, dahilan upang matampal niya ang sariling noo. Nakalimutan niya ang event kagabi. Nilapitan niya ang phone niyang naka-off pa din. Tanda niyang pinatay ni Zuljan ang phone niya kahapon. Pagbukas niya, sunod-sunod ang pasok ng message ni Nika at ng ama niya. Malulutong na mura ang natanggap niya mula sa ama. Then to message from unknown number. Yun ang binuksan niya. It was Angel, and to her surprise, sa message na nabasa niya. This is the man you're supposed to be engaged with, Laika. Halos malaki ang mata niya nang nakita ang larawang pinadala ni Angel. Isang matabang lalaking pang sumo wrestler ata ang katawan and have a big round face. Kulang na lang magmukha itong bola. Wala namang kaso sa kanyang itsura na isang tao at hindi rin niya ugaling manghusga ng kapwa niya. She was looking at the picture in disbelief nang biglang mag-ring ang phone niya and it was her father. Isang malutong na mura ang bati nito sa kanya. Buisit ka, Laika! Gusto mo talaga akong ipahiya. Walang prenong saad dito na ikinapanting ng tenga niya. Pumunta ka dito sa bahay ngayon din. No. Maiksing sagot niya na ikinatahimik nito saglit. Gusto mo ako ipakasal sa isang lalaking pinili mo para ipahiya ako? Sansalan niya dito na tila ikinagulat nito. Kaya gusto mo akong pumunta sa event kagabi? I'm sorry, but I'm not marrying anyone, Dad. Determinadong saad niya. Pumunta ka ngayon dito kung ayaw mong ipakaladkad pa kita. The car is on the way to pick you up. Kaya kung ayaw mong may skandalo, sumama ka na maayos. O kung pupunta dyan, I'll make sure na ipapahiya kita. Mariimbanta nito. His every words was like needle piercing her heart. Dad, sabihin mo nga sa akin, bakit mo ko tinatrato ng ganito? What did I ever done wrong? Kuyumang kamaong tanong niya dito. Kahit kailan hindi niya kinwestiyon ang galit nito sa kanya. She just chose to ignore everything dahil ayaw niyang may masabing mali dito pero ang magpa siya ito na ipakasal siya kung kani-kanino lang, hindi niya matatanggap iyon. Tinakpan niya ang mouthpiece ng phone niya, saka siya tumikim upang pigilan ang pagpiyok niya. Mula nang mamatay si Mommy, I never felt you treated me like I existed. Dahil kasalanan mo, inilagay mo sa kahihiyan ng pamilya natin. Paano ko naging kasalanan? Did you even give me a chance to explain? She cut him off again kaya sinigawan siya nito. Umuwi ka na ngayon at huwag mo akong artehan. Yun lang at pinatay na nito ang tawag. Ilang sandali pa ay natanggap niya ang tawag mula sa security para sabihin may mga panauhin siya sa ibaba. She told the security to let them wait dahil bababa na lang siya. Ayaw niyang malaman ng kahit na sino na bahagi siya ng Victorious Empire na kasalukuyang pinamamahalaan ng kanyang ama. Kaya kahit labag sa kalooban niya, napipilitan siyang magtungo sa mansyon. It took her another 30 minutes nang matapos siyang magbihis at paglabas niya, dalawang uniformadong lalaki ang nag-aantay sa kanya. Kaagad na lumapit sa kanya ang tauhan ng kanyang ama. Aktong hahawakan siya nito nang tabigin niya ang braso ng lalaki.
Kaya ko maglakad mag-isa. Di mo ko kailangang hawakan. And I'll drive my own car. Anya saka ito nalampasan. Then went to the stairs na nasa basement. Kaagad namang sumunod sa kanya ang dalawang kotse paglabas niya. Nabutan niya ang walang kangiting-ngiting ama na nakaupo sa sofa. At lalong nasira ang mukha nito nang makita siya, saka ito mabilis na naglakad palapit sa kanya. Phew! Pulang-pula ang mukhang saad nito, sabay duro sa kanya. Alam mo ba ang ginawa mo, ha? Singhal nito. Siguradong sinadya mong gawin iyon, Laika. Tas kilay, nasingit ni Nicole. Kasabay ng may panguuring tingin nito sa kanya. Ano bang kailangan niyo sa akin? Sa totoo lang nagtataka ako kung bakit gusto niyo palagi ako makita. Halata namang nasusuka kayo sa mukha ng anak mong adik, di ba, Dad? Mahina pero may diin ang bawat salita niya na nakatingin sa ama. Bakit hindi niyo lang hayaan ako mabuhay na maayos? I'm sure yun ang gusto niyo. Then bakit hindi mo pirmahan ito, sis? I'm sure we won't even bother you kahit mamatay ka pa. Singit ni Nika na iniumang sarap niya ang dokumentong ikinukulit ng mga ito sa kanya. Sige na, pirmahan mo na yan bago pa i-announce ang kasal niyo nila iyo. Nagkislapan ang mata ng kanyang ama nang abutin niya ang dokumento. So, hindi niyo ako ipapakasal sa lalaking iyon kapag pinirmahan ko ito? Kudot noong tanong niya saka nagpalipat-lipat ng tingin sa mga ito. Mahina siguro ang utok niya para ngayon lang niya mapagtanto ang dahilan ng lahat ng ito. Ginagawa ng ama niya ang lahat just to get what he want from her. Sa isiping iyon tila tuluyang napatid ang pising pilit niyang pinangahawakan. She was still hoping against hope na magiging maayos din ang lahat sa pagitan nilang mag-ama. Pero sa ginagawa nito mukhang wala ng pag-asa ang lahat. Pain hit her hard, kaya lihim niyang nakagat ang dila niya. But of course, kung nasa ama mo na ang full authority ng Victorias, hindi mo na kailangan pakasalan ng matabang lalaking yan. Nika, walk closer to her saka ito bumulong. Can you imagine how can you have sex with him? Sumikdo ang puso niya sa galit kaya marahas niyang naikuyom ang kamao. Kaya kung ako sa'yo, pipirmahan ko na. Mananatili ang shares na napupunta sa'yo mula sa profit ng Victorias. That's all I can promise. Kalmado ng saad ng ama niya na parang umaasang nakukumbinsi siya nito. Looking at them, they look pathetic. Are you making a deal with me? At paano kung ayaw kong gawin ang gusto mo, Dad? Laika! Napuno ang malawak na living room ng malakas na sigaw ng ama ni Laika dahil sa sagot niyang iyon. His face was like a smashed tomatoes. Bakit, Dad? Akala mo ba hindi ko alam na sa akin ipinamana ni Lola Victoria ang kumpanya? Tila natigagal ang ama niya sa tenura niya. Maging ang mayabang na mag-ina ay biglang namutla. This house. Iginala niya ang mata sa paligid. Even the money at pati na ang mga negosyo sa ibang bansa. I knew it all. At alam mo ba kung bakit wala akong pakialam? Dahil itinuturing pa rin kitang ama kahit ramdam ko na wala ka na talagang pakialam sa akin after my mother died. Ang asawa mo. Marahas na napalunok si Laika habang nananatili siyang nakatitig sa ama niya but suppressing her pain inside. Umaasang makita niya ang dating pagmamahal na ipinaramdam nito sa kanya noon. Pero kahit ataawa, wala siyang makita dito. Ayos lang sa akin na ikaw ang mamahala sa kumpanya. But forcing me to marriage? Hindi maitago ang disgusto sa tinig ni Laika. Para lang pumayag ako na mapunta sa inyong kumpanya. Gusto mo ako ipakasal sa taong ayaw ko? Sobra na yun. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Masakit ang kirot sa dibdib niya pero sa tingin niya ay wala ng pag-asa na maging maayos pa ang lahat. Sa tingin mo ba namatay si Mommy na hindi niya alam ang kalokohan mo? Alam niyang niloloko mo siya. Kaya nagalit ako sa kanya dahil mas pinili niyang panatilihin buong pamilya natin kahit alam niyang walang pag-asa simula pa lang. Talaga namang alam ng nanay mo tungkol sa amin na Leandro. I was his girlfriend bago pinikot ng malanding ina mo sa Leandro. Nangiinsultong tura ni Nicole na ikinapanting ng tenga niya pero pinanatili niyang kalmado ang sarili. And without batting an eyes, she said, baka dahil inisip ni Dad na mas makikinabang siya kay Mommy kaysa sa'yo. Kaya siya ang pinakasalan, right? Halos mawala ng kulay ang mukha ni Nicole sa sinabi niya, samantalang ang ama naman niya ay namula ng gusto ang mukha sa galit. Phew! Sigaw ni Nicole.
Mabilis niyang nasaling ang kamay ni Nicole na aktong sasampalin siya nito. Saka ito marahas na itinulak kaya napaupo ito sa sofa na ikinatigagal ni Nicole. Wala ka talagang respeto. Respect is key, Dad. At ibinibigay lang iyon sa mga taong karapat-dapat. Nakatira kayo sa bahay ko. Nagpapakasasa kayo sa pera ko. You all dare threatened me to marry off to someone para lang makuha ang gusto niyo. Mula ngayon, I will take everything kasama na pati ang mga ninakaw niyo sa akin. Masamang tingin na ibinigay niya kay Nika. Lahat ng mahalagang gamit niya ay kinuha nito sa kwarto niya nang walang paalam, including her precious necklace. Pero hindi niya nakita iyon sa leeg ni Nika. Wala kang karapatang gawin iyon, Laika. I am still your father at bilang asawa ng ina mo, ako ang dapat... Asawa? She snapped, cutting him off. Tumingala siya upang pigilin ang luhang nagbabadyang kumawala sa mata niya. Kaya pala halos magkaedad lang kami ng anak mo sa kabit mo. Sarkastikong saan niya dito. You never treated my mother your wife. Dahil sa simula pa lang, niloloko mo na siya para sa pera. And besides, the company never belongs to my mother at alam kong alam mo yun, Dad. Sa tingin ko, tama na ang kabutihang ipinakita ko sa inyo. Sa tingin mo, anong laban mo kay Dad? Siya ang CEO. Yes, CEO siya ng kumpanya na pag-aari ko. Yun lang, at walang paalam niyang tinalukuran ang 3 taong tila nalunok ang mga dila. Noon niya pinakawalan ang luhang, kanina pa niya pinipigilan. Leandro, akala ko ba walang alam ang babaeng yun? Paano na yan? Gigil na saad na Nicole dito na hindi mapakali sa pagkakaupo. Hindi ko rin alam. At hindi ko alam kung paano niya nalaman. We have to do something. Hindi ako papayag na mawala sa atin ang lahat ng ito, Leandro. Ang dami ko nang isinugal dito. Panik na saad na Nicole sa nagdidilim na mukha na si Leandro. Don't you think she's just bluffing, Dad? Paano kung... Laika didn't care about the company. Paano niya malalaman? Giit ni Nika, trying to convince them both. Pero inis na nag-walk out lang si Leandro, leaving the 2 stunned women speechless. Mommy! Don't worry, baby. I'll make sure na pagsisisihan ni Laika na pinagbantaan niya tayo. Ang walang hiyang mag-inang yan. Hindi ako papayag na mabawi niya lahat sa atin. Bakas ang matinding galit sa mukha ni Nicola. Napahigpit ang hawak ni Laika sa manibela, dala ng panginginig ng kamay. Ayaw niyang gawin iyon but they keep pushing her to do what's needed. Sapat na sa kanya ang perang pumapasok sa account niya para maging komportable. Kaya gusto niya ipaubaya na lang niya sa ama ang lahat dahil alam niyang may karapatan din ito sa pag-aari ng ina niya. Pero kung pati ang buhay niya ay guguluhin ng ama para lang makuha ang gusto nito, she can't let that happen. Lalaban na siya. She let her unwanted tears fall. Akala niya naging matatag na siya pero nasasaktan pa rin siya makita ang katotohanan. Gusto lang naman niyang bumalik sa dati ang pamilya niya pero hindi iyon maunawaan ng ama niya. Nang mahimasimasan ay sakalan niya nagawang magmaneho. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ayaw pa niyang umuwi nang mag-isa dahil wala si Zildjian sa bahay. Magiging malungkot lang siya. Sinubukan niyang tawagan si Sarah pero hindi ito sumasagot. Si Jalay naman ay tiyak na umuwi ito sa Bulacan dahil nabanggit nitong kaarawan ng kapatid nito. Nagpasya siyang magtungo sa mall upang maglibang nang makita niya si Ariel na kasama ng mga kaibigan nito. Pasakay ng kotse, kaya't naglakad-lakad na lang siya sa mall. She looked for a restaurant na gusto niya. Isang Japanese restaurant ang napili niya. Pero bago pa man siya makapasok ay nakita niya si Hope na nakaupo sa isang sulok habang may kung anong tinitingnan sa hawak nitong papel. Papasok na sana siya nang nakita niya si Zildjian na palapit sa kinaupuan ni Hope. Sorry, I'm late. Dinig niyang saad na Zildjian kaya napaangat ng tingin si Hope. Matamis itong ngumiti kay Zildjian na tila ikinahinto ng puso niya na hindi pa man nakakabawi sa sakit na hinarap niya kanina. And now, this. Si Hope ang kamiting nito kaya ayaw nitong sabihin kung saan ito pupunta. Nalalambot ang tuhod niya pero nagawa niyang humakbang palayo sa restaurant. Natagpuan niya ang sariling nagtungo sa CR ng mall at doon, hinayaang muling pumatak ang luha niya. Bakit kailangan niyang umiyak ng buong araw ngayon? And she realized she's losing everything on the same day. Paano pa siya hihinga nito?
She took a deep breath upang kalmahin ang sarili.